Sino dito ang nakakatanda ng nakaraang mensahe? Sabi nila, mas tawag si Mami ko. Ano nga ba yun? Bakit ito? Hindi nagalaw, ilaw. Ba't walang ilaw to, ha? Ano ba to? Ha? Gusto ko talaga yung may ilaw dito. Ay, salamat nga pala sa mga nagsusubscribe at nagla-like at nag-share ng ating video sa Go TV. Yan. Bago mag-quiz, talagang kailangan may, di ba, may advertisement tayo. Gusto kong pasalamatan ng Lord kasi marami tayong mga manonood. Meron tayong mga 5,000 plus na views na. Plus, meron tayong 1.5 subscribers. Diba? Dadagdagan pa natin yan. At sinishare-share lang natin yon. So, meron tayong yung mga hindi nakakasimba, i-share nyo yung video na andun yun. So, ngayong oras na to, gusto kong ibigay mo sa akin ang attention mo. Kumbaga, pagka ako'y nag-voice lesson, sasabihin ko, pag tumayo yung estudyante ko sa harapan, dapat meron kang focal point. Ano ibig sabihin ng focal point? Dapat no extra movement, nakadiretso lang ang mata mo kung saan. Parang ganun din dito. Kailangan ko ng focal point, kailangan nyo ng atensyon at pakinggan nyo mabuti dahil baka yung tugtog hindi nyo masabayan. At kung singing contest at sumala ka sa pagpasok, talo ka na. Di ba? Timing, 10%. Yan. Kaya ngayon dapat makikinig ka kasi mahalaga ito. Kanina nagtanong ako, sino nakakatanda nung nakaraan? Ate May. Jesus saves. Siguro to nagta-take down ng notes. Alam mo, mahalaga yung nagta-take down ng notes. You know why? All of you young people, kung kayo ay merong devotion notebook, dapat meron din kayong message notebook. Dapat nagta-take down kayo. Tingnan niyo si Mami Lala, nagta-take down siya ng notes. Kayong mga kabataan, sa palagay niyo ba, maaalala niyo? Do you have a computerized mind that you can recall right away what you need? Meron ba tayong mga ganung talento ba? Congratulations. Kasi ako minsan kasasabi ko lang, ano sinabi ko? Minsan nga tulala ako, ano ba yung sinasabi ko, Karin? Kanina may gagawin ako eh. Sinabi ko yung kanina, tapos sabi, hindi pa, Mami, eto po, sinabi niya, wala akong sinabi kanya, galit ka pa. Diba? Dapat mga kabataan, I hope that next week you will bring your notebook. Kasi kahit ako matanda na, nagdadala ako ng notebook. Kasi alam mo, yung kaalamang makukuha mo, pwede mo siya isulat pagdating mo sa bahay, ay pag-aralan mo. Baka mamaya, iba pala yung sinasabi ng verse, sabi ng pastor. Alam ko yan, nangyari yan nun. Event, tanda mo, sabi ng event, parang mali po yung verse na nakalagay sa board. Ganun siya ka-attentive nun. Parang mali po yun tagod. Ewan ko kung ganun pa rin siya ngayon. Dapat ganun kayo. Baka mamaya kung ano-ano nilalagay ko dyan, hindi nyo alam. Mga bata, next week, pwede ko bang maasahan na yung mga devotion notebook nyo ay madagdagan ng sermon notebook or kahit anong notebook, kahit anong matututunan nyo. Mag-attend ka ng prayer meeting, dapat nag-take down ka ng notes. Kasi hindi nababayaran ng karunungan na ibinibigay sa iyo ng Panginoon. It's wisdom. Okay? Pwede ba yun? Okay, ngayong umagang to, bago tayo magpasimula, gusto kong tumayo tayong lahat at gusto ko na ramdamin mo. Kasi ako may nararamdaman na, sabi nga ni Thea, pag kami nagka-prayer meeting, ang sabi niya, Panginoon, huwag mo magpapasukin ang masamang espiritu sa loob ng tahanan. Mabubuting espiritu lang ang nasa loob ng tahanan mo. Tayo po'y manalangin. Amin. Diyos, salamat po sa umagang ito. Salamat dahil nariyan ka para ipadama sa amin ang pagmamahal mo sa kabila ng aming mga karumihan. Patawarin mo kami, Panginoon, kung sa aming mga ginagawa o inaasal o sinasalita ay natitisod ang mga taong nasa paligid namin. Huwag mong hayaan, Lord, na ang kaaway ay matuwa. Huwag mo kaming hayaang magmura. Huwag mo kaming hayaang magsalita ng mga bagay na hindi nakalulugod sa iyo. Unang-una, Panginoon, dapat lagi namin tandaan
na ang pangalan mo ang aming daladala. Kami nilinis mo na at walang karapatan ang kaaway para kami ay ibalik sa lusak na dati namin kinalalagyan. Panginoon, may umagang ko, hayaan mong alalahanin namin ang ginawa mo para sa amin, kung bakit ka narito sa lupa, kung bakit ikaw ay pinanganak, kung bakit kailangan mong pagdaanan lahat ng dusa para lamang kami ay maligtas. Gusto namin, Panginoon, na maalala namin ito, hindi lang dahil Pasko, kundi kailangan namin maalala araw-araw para sa mga bagay na aming gagawin, O Diyos. Lagi namin iisipin ano ang nakalulugod sa iyo. Maraming salamat po. Buksan mo aming mga puso. Buksan mo ang aming mga isipan, O Diyos, sa iyong mensahe ngayong umagang ito. We just want to honor you, Lord, in Jesus' name. Amen. Ay, magkano tayo. Alam mo, yung pagsalita ng di maganda, hindi naman natin may iwasan na nagagalit tayo, no? Pero sa ating pagkagalit, make sure na hindi tayo makakapagsalita ng di maganda. Kasi tayo rin na napipintasan, at higit sa lahat, ang Diyos na ating sinasamba. Ayan ba mga nagsisimba? Lagi ko naririnig yan eh. Ayan ba mga nagsisimba? Yan ba tinuturo sa inyo? At minsan karami pa ako. Yan ba tinuturo ni Mami Gold? Arouse. Uy, diyan ang hirap. Okay. Eto kailangan nating maintindihan bakit ba kailangang alalahanin ang Pasko. Bukod sa pupunta si Bagbang sa kanyang ninang magbe-bless, bukod kay Matthew na nangungulit ng regalo, kailangang maalala natin na ang Pasko ay may tunay na kahulugan. Yan. Sa mga susunod na panahon, pag-aaralan natin bakit sinabi ni Jesus na I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Mahalaga yan. Sa mga susunod na araw, pag-aaralan natin yan. Pero dahil ito'y Pasko, gusto kong maunawaan mo, anong meron? Anong meron sa Pasko ngayon? Yan. Una, ito, sabi ko dyan, mahalagang paalala, important reminders. Dapat matandaan mo, si Jesus ay naroon na bago pa man ang pasimula. Anong ibig sabihin nun, Mami Gold? Basahin po natin, John 1:1. Alam mo kung bakit may English yan? Kasi gawa ni Kuya Vinci. Hindi na ba pa? Kailangan, naawa naman ako na pagkaan nilagay lang natin Tagalog. So, para din sa mga nasa ibang bansa na nanonood ng ating YouTube channel, ito ay pinopost ko. Para din sa kanila. Okay. Pero ngayon, let's read John 1:1. Sa Tagalog, 1:1. Una. Nang pasimula ay naroon ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Mas madali sa English, Mas madali siya sa uli. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ang ibig sabihin niyan, bago pa magkaroon ng tinatawag natin na time o oras, ang 24 na oras meron ng Diyos. Amen po ba doon? At dahil naroon na siya bago palikhain ang mundong ito, at siya ang lumikha sa'yo, bilang niya ang buhok mo, kilala ka niya mula ulo hanggang paa, alam niya ang DNA mo, na walang katulad kahit sino, walang 100% the same DNA, ganun katindi ang Lord, ganun kalupit ang pagkakalikha sa'yo. Kaya, may karapatan ba siya sa buhay mo? May karapatan ba siyang makialam sa buhay mo? Lahat-lahat sa buhay mo, may karapatan siya. Kasi siya ang lumikha sa iyo. And we have no right to question what He wants for our life. Wala tayong karapatang magtanong, bakit nangyayari ito sa akin? Pwede ka naman magtanong, pero huwag yung bang parang nanunumbat ka, bakit ito nangyayari sa akin, Lord? Bakit namatay ang aking anak? Bakit iniwan ako ng asawa ko? Bakit nagkaganito? Bakit nagkaganyan? Huwag kang magtanong ng ganyan. Dahil minsan hindi natin maarok kung bakit pinababayaan ng Lord na mangyari. Pangalawa, ang sabi dyan, makinig ka, wala pang sino mang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, at yan ay ang anak ng tao. Pag sinabi mong bumaba, ibig sabihin nasan siya? Ang bumababa galing sa taas. Tama? Wala ka naman sabihin mo, hoy, bumaba ka nga dyan. Galing sa baba. Galing sa baba, tumaas. Ang galing, di ba? Wala namang ibang bumaba, kaya yung iba na hindi pa rin naunawaan ang patungkol kay Jesus, na si Jesus ay anak ng Diyos at galing sa salangit,
ay hindi pa rin nila nauunawaan na si Jesus ay Diyos, ay kawawa. Si Jesus ay Diyos, 100% Diyos. Diba? Ang sabi nga ni Ate Karel, hatching na. Galing siya sa langit, he has come down from heaven. Siya ay bumaba mula sa langit. Ang ibig sabihin, kung bumaba siya mula sa langit, ibig sabihin, lagi talaga siyang nandun. Simula pa, doon na siya galing. Hindi siya bababa kung siya galing sa ilalim. Yun, bababa ako galing sa ilalim. Mali, diba? Bumaba siya galing sa langit. Ang ibig sabihin, siya ang may pinakamataas. Siya yung lumikha sa iyo eh. Diba ang sabi niya, siya yung salita. Diba sa Bible, sabi doon, in the beginning. Tapos sinabi doon, magkaroon. May boses, may tinig na nagsabi, magkaroon ng liwanag. Sa palagay mo, sino yung nagsalita na yon? Ewan ko po, mami ko. Si Jesus yun. Pag pinag-aralan mo, sabi, in the beginning was the Word, and the Word was with God. Siya dati ay salita lang. Diba? Salita. Siya yun. At sa Bible, nakalagay pala, and the Word became flesh and made His dwelling among us. Siya ay nakipanirahan kasama natin. Kailangan nating maunawaan yan. Siya ang pinagmula ng lahat ng mabubuting bagay. At dahil Pasko, dapat maintindihan natin na, ay grabe, ito pa na mga blessings na natatanggap ko. Ay hindi lang ito dahil ako'y deserve ko ba talaga to? Not just because you deserve it, but God gave that to you. Ibinigay yan sa'yo ng Diyos. Diba? Sabi nga ni Ate Jaril, si Ate Jaril, ibibisto ko siya. Nakataklob siya ng kumot. Sabi ko, bakit ka nakataklob ng kumot? Pumasok ko sa room, ba't ka nakataklob ng kumot? Ay, sobrang saya niya. Sabi niya, baka po ako itawanan mo. Bakit? Kasi nakangiti po ako. Sa sobrang saya niya. Alam mo yun, meron ka bang ganong pakiramdam na minsan para kang baliw na nakangiti ka kasi sobra-sobra yung blessing ng Lord. Check ko lang. Ito na, pastors Christmas Party Fellowship. Yan. Sabi daw, meron daw lima daw na grand prize. Sabi ko, Jari, sana atin yung grand prize kasi para may handa ako sa Pasko. Kasi medyo wala akong budget eh. Hindi pa nga ganun pagkakasabi ko para may handa tayo, wala tayong pera. Sabi ni Jari, I claim it na po yan. Akin po yung isa dyan. Tapos, kung nagtatawag na, parang tumayo na ako at syempre, gusto ko na naman mag-vlog. Ito, addict na ako sa pagpa-vlog. Ito, ganyan-ganyan ako. Tapos, nung panghuli na, medyo napatigil ako ng konti. Dito na ako dadaan. At alam mo bang tinawag ang pangalan ko? Talaga namang, alam mo yung pakiramdam na maluha-luha ka na binibigay ng Lord yung gusto naman. Yung binibigay ng Lord, yung sinabi mo na, gusto ko po yun, Lord. Kahit wala pa yung sa akin yung pinanalunan ko, ay talagang tuwan-tuwa ako at lumapot ako, marami pong salamat. Ako po'y naluluha. Hindi nila malaman kung ako'y nagbibiro kasi mahilig po ako magbiro. Pero talagang totoo. Ang Lord ay iba talaga magpala. Kaya kahit ano man ang pinagdadaanan mo, kapatid, daanan mo lang, huwag mong tambayan. Ganun talaga. No, okay. Meron pa. Ang sabi diyan, basahin mo natin sabay-sabay para hindi ka nagtungin. 1, 2, ready, go. Kaya, Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon, sa iyong harapan, ang kaliwalhatiang taglay ko sa piling ko, bago pa likhain ang sanlibutan. Hindi pa mapatunay yan na si Jesus ay talagang naandun pa. Bago pa magkaroon nitong earth. Andun na siya. Ang sabi, bago pa likhain ang sanlibutan. Naniniwala ka ba doon? Parang hindi ka naniniwala. Naniniwala ka ba doon? Maniwala ka kasi mapalad ang naniniwala. Alam mo yun, kailangan pa tayo lagi to see is to believe. Aba, mapalad ka dahil naniniwala ka. Kahit hindi mo nakita ng face-to-face si Jesus, darating din yan. Para lang yan, sabi ko nga last week, di ba? Virtual pa lang ang dating sa atin ngayon. Pero darating ang araw, hindi mo na ikaw ay naturo ka na. May vaccination ka na. The blood of Jesus. At yan ang magiging pasaporte mo para makita mo ng face-to-face si Jesus. Amen po ba doon? Maniniwala ka doon. Dapat maniwala ka doon. No amount of vaccination can surpass the vaccination that you have. At yan ay ang dugo ng ating banal na Panginoon. Amen. Yan.
Yan ang sinasabi natin. At ang sabi diyan, na nga, maniwala ka kasi totoo yan. Diba? Wala nang higit na no one deserves. Yung ating pinakamataas na papuri at pagsamba, walang may deserving yan, ang Diyos lang. Kaya kanina, yung pag-awit mo dito, yung pagtugtog mo dito, dapat buong puso yun. At ang sabi ko nga, bilang estudyante ko noon, sa voice lesson, sino dito nag-undergo na ng voice lesson? Dapat meron kang vocal point. Dapat alam mo na seryoso ka dun sa kinakanta mo. Dapat pakinggan mong mabuti ang mensahe ng Lord. Dahil ito ay isang parte ng iyong paggalang sa ating Panginoon. At pagsunod, na kung talagang itong Diyos na to ay aking sinasamba, I need all your attention. Ayan lang hinihingi sa atin ng Lord. You have the whole week to do anything you want. Isang buong linggo, pwede kang maglaba, kung ano man ang gusto mong gawin. Pero ang linggo, ibigay mo para sa Lord. Linggo na nga lang, hindi mo pa maibigay. Ang sabi dyan, pangalawa, ang sabi dyan, ang kapanganakan ni Jesus ay nasabi na noon pa ng mga propeta. Marami, halos lahat. Lahat ay binabanggit ng ating Panginoong Jesus. Ang Biblia, ang Old Testament, para yung prelude sa kung ano yung paparating. Sino ba yung mga yan? Unang pinakamagandang verse na narinig ko ay ito. Ang sabi ni Isaiah, sabay-sabay po tayo, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, at ibibigay sa kanya ang pamamahala, at siya ay tatawagin kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Sa English, ang gusto ko yun sa English. Basahin natin. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. O diba? Grabe. Kung ako yan, sobrang nakaka-amaze. Ang dami pa, marami pang mga pahayag patungkol dyan. Ayan pa, sabi yan. Sino dito ang nagbasa ng Lucas? Sino nakatapos? Sa mga youth, natapos pa ang aklat ng Lucas. Baka nagsisimula ka pa, ha? Tapos na yung iba, nasa Roma na, nasa Lucas ka pa rin. Sino dito nasa Lucas pa rin hanggang ngayon? Malay na, ha? Maliban dun sa mga humabol. Siyempre, meron tayong mga bago, hahabol yung mga yan. Baka akala nyo, mahuhuli sila, baka mamaya, maunahan pa kayo, nasa Revelation na, hindi nyo pa alam, ha? Ayan, ang sabi dyan, nang ika-anim na buwan ay nagdalang tao, si Elizabeth, ang anghel si Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth na isang bayan sa Galilea. Tapos sa 1:3, maghari sa ang kanihako pagmakailanman. Ang paghahari ay walang katapusan. Ayan, sinabi na yan. Kaya nga, di ba, nang makita ni Juan Bautista ang kanyang pinsan, pinsan sila para sa kaalaman ng iba. Magpinsan si Jesus at saka si John the Baptist. Magpinsan yan. Akala ng iba ay eto na siguro si John the Baptist ang sinasabing tagapagligtas. Pero sabi niya, hindi ako yon. Meron darating, masigit sa akin. At kahit yung tali ng sandals niya, wala akong karapatan na ayusin. Ganun katindi yung paggalang siya. So it is foretold. Ang ibig sabihin dyan, na foretold. Sabi mo sa katabi mo, na foretold. Taglish tayo ngayon. Na foretold. Ayan. Ayan na naman, nakita na naman natin. Saan ba pinanganak ang ating Panginoong Jesus? Sa malaking hotel ba? Sa anong mahalang ospital? Asian Hospital ba yan? Yung bang parang hotel? Nakapasok ako doon, parang hotel. Parang hindi ospital. Pag pumasok, ano ba ito? Hotel ba ito? Alam mo yung pagbukas mo pala ng pinto, parang libo na yung pinabayaran. Ganon. Parang paghiga mo sa kama, 1,000 na yun. Higa pa lang yun, ha? Ganong kalupit doon. Si Jesus ay saan pinanganak? Sa Sabsaban. Alam mo ba kung bakit? Wala kasing lugar para dun sa mga hotel. Lahat na kayo na to. Ang mga anak kay misis ko, meron ba kayo dyan lugar? Ay, bali. Wala eh. So, sige. Hanggang sa nakatagpo sila ng isang lugar na Sabsaban. Mabango ba dyan? Hindi. Siguro medyo malinis ang bagya, pero hindi mabango. Kasi Sabsaban eh.
Saan siya inilagay? Yun, no? Sa manger. Diba? Nakikita nyo ba yan? Sa tingin ko yan mas malinis pa nga yan. Dinanas niya yung paghihirap para ikaw, kapatid, ay mapunta sa kinauupuan mo ngayon. Nakaka-humble, di ba? Samantalang yung iba sa inyo, sino dito pinanganak sa ospital? Taas ang kamay ng mga pinanganak sa ospital. Diba? Ang yaman nyo. Mapalad kayo. Sa ospital kayo pinanganak. Diba? At syempre, sigurado ko yung mga gamit nyo, sobrang gaganda. Baka yung binigaan yung crib, mga libo-libo yung halaga. Pero si Jesus, sa manger. Sa manger, diba? Pakaisip-isipin mo yan kung gaano ka kapalad. Tapos reklamo ka ng reklamo. Tapos kaunti lang ang hinihingi sa'yo ng Lord, di mo pa mabigay. Aba, sabi ko nga, abay, nakaka-amaze ang Panginoon. Paano hindi mo ibibigay ang buhay mo para maglingkod sa isang Diyos na ibinibigay sa iyo lahat? Kahit ano pang dinadanas mo ngayon. Sino dito may problema? Taas ang kamay. Amen. O pag wala kang problema, buhay ka pa ba? Ganun ang tanong buhay ka ba? Pag wala kang problema, buhay ka ba? Yan, mapalad ka kasi dyan sa problema mo na yan, naaalala mo ang Lord, baka pag sobrang dami mo ng kasayahan nararamdaman, ay baka ni pasalamat, di mo na mapasalamatan ang Lord. Palagi kang binibigyan para lagi mong maaalala na ay may Lord. Amen. Para paangatin ang antas ng iyong pananampalataya. Ayan po. Alam mo, ang Diyos ay may kaawaan patungkol sa ating makasalanang mundo. Kaya nga, di ba, sabi, for God so loved the world, that He gave His one and only Son, kapatid, only Son, kaisa-isa. Paano mo ibibigay yung kaisa-isa? O ito, example, sabi ni Madjo, sorry bebenta kita ngayon. Sabi niya, ang ganda nitong damit na to, Mami. Ito talaga pangarap ko. May pagundag pa yan. Pangarap ko talaga to. Ikaw, binigay mo ba yan? Binigay mo yung damit? Oo, binigay ko. Sabi ko, Daryl, ibigay mo yan kay Madjo. Mami naman. Sabi niya, Mami naman. Ibigay mo yan. Ayaw. Kasi gusto nga, ang ganda. Tanya naman ang suot ng magandang batang yan. Tapos, eto na kay Madjo na. O, Madjo! Ibigay mo yan kay Jewel. Sabi naman Diyo, si Mami naman. Ito na nga ang pangarap kong damit. Ayun nga lang, damit nga lang yung hirap na hirap kong ibigay. Ayun pa kayang anak mo, kaisa-isa, di ba? Nasa sample ko lang. Kasi meron tayong mga paboritong bagay na ayaw nating bitawan. Pero ating Diyos Ama ay binigay ang kaisa-isa niyang anak. Hindi kita kinukonsensya dahil maganda ka ngayong araw na to. Alam mo ba, ito yung mga panahon, anong pinanganak si Jesus? Ito yung mga panahon na ang gulo-gulo, magulo. Merong Roman Empire na namumuno. Diba? Namumuno. Alam mo yung mga tao, dumating si Jesus sa mga oras na dapat ay meron ng magligtas sa mga tao para sila'y mapunta sa impyerno. Gusto nang iligtas. Ito na yung panahon. Sabi ng Lord, ito na ang panahon. Magkaroon ng reconciliation between me and my creation. Ayan na yan. At ito, dumating na nga si Jesus. For God so loved the world. At alam mo ba, ang tingin sa atin ng Lord, ang tingin sa atin ni Jesus, tayo ay mga sheep na walang shepherd. Pag walang shepherd, alam mo sa New Zealand, nakita ko napakaraming ganyan lang. Ang dami, nagkalat. Ang dami, alam mo yung nasa isang bahay ako, tapos meron ako sing camera na nasuzoom. Sabi ko, ano ba yun? Mga rebulto ba yun? Hindi naman sila kasi nakilos. Totoo kaya yun? Abay, may kumilos. Sabi ko ba, totoo pala? At sila'y nagkalat. Ngayon, kung walang ang tingin sa atin ng Diyos, tayo ay isabog, tayo ay kalat, na kailangan natin ng isang tupa, ng isang shepherd o pastol. Bago ka pumunta rito, ikaw ba'y nakakalat? Amen. Bago ka pumunta sa isang simbahan, bago ka tumanggap kay Jesus, ikaw ba'y nakakalat?
Kalat ka ba ng karsada? Nang ginagawa lang maggala na maggala, walang katuturan ng buhay. Kasi ako ganon. Ikaw, ganon ka rin? Kasi ako, ganun ako. Ganun ako noon. Sabog ako. Mukha lang akong matino. Pero ang loob ko, hindi matino. At dahil kay Jesus, nakilala ko ang Diyos na lumikha sa akin, natutunan kong pahalagahan kung ang tama. Natutunan ko na hindi pala yung pagiging matalino ko ang sagot para maging mapayapa ako. Hindi pala sagot yung pinangarap ko, sabi ko pa sa sarili ko, pag ako naging manager na, last na trabaho na yan, napagkayabang ko, di ba? Pero tinupad ng Lord, sige, naging manager ka. At alam mo pa, pag ikay nasa taas, tapos wala kang Lord, wala palang kwenta yung success. I praise God for the life that He has given me. Pinaranas na sa akin kung paano yung nasa taas. At kung paano yung nasa taas na wala kang Diyos. Pinaranas niyan sa akin at doon ko natutunan, walang halaga ang aking talino. Walang halaga yung dami ng pera ko na wala naman akong paglagyan, kundi bumili ng kung ano-ano na walang kwenta. Hindi ako marunong mag-tithes. Pupunta ako sa simbahan, ihuhulog ko pa yung pinakabarya ko. Para bang ako hirap na hirap. Pero mahilig na talaga ako mamigay. Ubusin ko yung pera ko sa pamimigay, pakain sa mga staff ko. Kahit wala na ako. Pero walang kwenta ang buhay. Walang kwenta ang buhay kung ikaw ay walang God. No? Yan. So, ikaw ba ay isang tupa na pinapastol ngayon ng ating Panginoong Yesus? Parang hindi naman. Ikaw ba ay tupa na pinapastol ngayon ng ating Panginoong Yesus? Amen. Salamat sa sumagot. Yan. Si Jesus pinanganak sa isang virgin birth. Sinong nanay ni Jesus? Si Mary. Si Mary ay isang mapagpakumbaba. Ito ang tamang salita. Mapagpakumbaba. Hindi mapagkumbaba. Mapagpakumbaba na handang paggamit sa ating Panginoon sa anumang kaparaanan na gawin ng Diyos. Bakit? Kasi kilala ni Mary ang Diyos na lumikha sa kanya. Wala nang tanong-tanong. Wala nang, bakit ako? Wala nang ganun. Be it done according to your will. Tapos, sino yung piniling maging tatay dito sa lupa ni Jesus? Si Joseph. Hindi yan. Sino? Marami tayong Joseph dito, di ba? Si Joseph. Bakit? Kasi alam ng Lord na si Joseph ay magiging isang tatay na marunong promotekta. Kasi alam mo, noong mga panahon na yon, magiging kahiya-hiya kasi magiging kahiya-hiya ang kalalagayan ni Mary kasi di pa sila kasal, buntis. Sige, ngayon, ha, ganito, ngayon. Okay lang. Buntis, may buntis. Andito pa lang. Nasa loob pa lang ng bahay. Ay, nako, buong barangay na. Ay, buntis daw si ganun. Diba? Ano? Akala ko ang hinin nun. Bakit nagkaganon? Ang dami na, nahusgahan ka na. Ay, si Mary, bata pa. Wala naman naging boyfriend. Ito na nga yung magiging asawa niya. Si Joseph. O, ikaw si Joseph. Teka muna, buntis pala to. Yun nga, nakabuntis, tumatakas eh. Yung pa kaya hindi naman ikaw nakabuntis. Tama ba? Ay. Talagang alam mo naman ikaw ang tatay. Oh, sorry sa mga boys. Alam naman na siya tatay. Sabay sasabihin, ako ba talaga tatay niyan? Ay, nako, mas ngali-ngali mo, ibitin mo ng patiwareg. Diba? Talaga ba? Ako tatay niyan? Abay, pinagdudahan. Kaya sabi ko sa iyo, bata, alagaan mo yung sarili mo. Huwag kang bibigay hanggang hindi ka kasal. Kasi pag yung mga yan, pagka hindi Kristiyano, naging asawa mo, kasi naniniwala ko, mga Kristiyano, marunong magtimpe, tama? Amen! O, baka mamaya, hindi akin yung anak. Ano? Eh, ikaw lang naging boyfriend ko. Tapos sasabihin mo, hindi ikaw ang tatay nito. Eh, di wag mo. O, di proud. Sabi naman yung nanan. O, napunta na. O, chika minute. Ayan. Alam mo ba,
Maraming akusasyon, pero tinanggap yan ni Joseph. At buong puso niyang inalagaan si Mary at ang magiging baby na si Jesus. Yan. Alam mo tong pagkakataon na to na pinanganak si Jesus, sino yung namumuno? Si Herod. Sabi mo sa katabi mo, si Herod. Si Herodes. Alam mo sila noon, takot na takot. Ay sabi, may balita, di ba? Pumunta yung mga hari. Alam nyo ba kung nasaan itong baby na to? Ano sabi niya? Sige, pag nalaman nyo, sabihin nyo sa akin, ha? Pero ano yung nasa isip niya? Hindi pwede to. May papalit sa trono ko? Hindi pwede to. Kaya anong ginawa? Ipapapatay ang mga bata. Tama ba? Alam ba natin yon? Noong mga time na yun, ito yung pinakamadilim na bahagi ng history na yan. Maraming mga pagano, maraming mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ayan yung mga panahon. Tapos, magsasalita si Jesus. Parang iniisip ng mga tao, ano ba to? May tama ba tong tao na to? May ganun ba to? Bakit to nagsasalita ng ganun? Ngayon, makarinig ka ng ganun. Minsan nga, di ba, pag nagsasalita tayo patungkol sa Diyos, ang tingin sa atin, hindi tayo normal. Normal ba tong tao na to? Nagsasalita ako patungkol dito, babanatan ako ng salita ng Diyos. Ganyan din ako noon. Mapanghusga rin ako. Mapang-persecute din ako ng mga Kristiyano. Lalapitan ako, sesyaran ako ng word, ano ba to? At ang iniisip ko, pakailan ko dito? Ipag-pray kita na sana kumanta ka para sa Lord, sa isip-isip ko, aba, bakit ako sinasabihan nito ng ganito? Sabi ko pa, hindi, nagtuturo naman ako ng choir na pagkayabang ko talaga. At ang pakiramdam ko, sino ka para ako'y sabihan ng gusto mong plano ng Lord sa akin? Ay ngayon pala, ang pinakamasarap palang marinig, mahal ka ng Diyos at may plano siya sa buhay mo. Sabi mo sa katabi mo, mahal ka ng Diyos! Mahal ka ng Diyos! At may plano siya sa buhay mo. Yan. Alam mo ba kung hindi dumating si Jesus, saan ang punta mo? Impyerno! Siya dumating hindi para pagsilbihan, kundi para magsilbi. Kaya po kung ikaw gusto mong tumayo bilang pastor, bilang kung ano man, maging worship leader ka, o kung ano man ang gusto mo sa gawain ng Lord, una mong tandaan, ikaw ay maging servant. Kailangan mong maintindihan na tayo ay dumating dito. Let us imitate what God is doing, what Jesus did. Ay, mas masarap po ang maglingkod. Lalo na pag naramdaman mo na ang pinaglilingkuran mo ay nakikita mo ang bunga. Salamat sa Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, salamat dumating ka. Salamat. Si Jesus dumating dito para iset ang example. Pakirecite po, Mateo 28, 19 to 20. Myrin. Bigyan ng mic yan. Yan. English. Yan Tagalog. Mateo 28, 19, 20. Kaya't tumayo kayo, gawin niyang alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismohin niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan niyo silang sumunod sa ininus ko sa inyo. Tandaan niyo, ako laging kasama niyo hanggang sa katapusan ng panahon. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Lord. Nagbigay siya ng matinding example. Ang tanong, kapatid, ikaw ba ay pumupunta sa simbahan para lang umupo? Sineshare mo ba kahit kaunti man lang? Naipapag-pray mo ba yung mga tao? Nararamdaman ba nila, nakikita ba nila sa iyo na meron kang Diyos? Nakikita ba nila si Jesus sa buhay mo? Kasi kung hindi, mag-isip ka. Ginagawa ko ba yung Great Commission? Sabi ng Lord, go and make disciples of all nations. Nasabi ko na yung last week. Sabi, go. Hindi sabing sit and disciple. Hindi sinabing inside your house. And sabi, go. Ibig sabihin niya, go out. Go to the road. Go to the street. Go talaga. Pumunta ka sa mga dapat mong puntahan. Huwag kang mahiya. Minsan tayo nahiya para tayo, ang tawag doon, para tayong detective na Kristiyano.
Para, may tawag dyan. Ako ay yung other term for detective. Grabe. Yun. Ang sabi, parang ayaw mong malaman ng tao na Kristiyano ka. At meron pa nga akong alam. Ito kapatid wala tayong plastikan dito. Pag-aralan po ninyo, alam ko marami pa sa atin hindi mabitawan ng pagmumura. Parang awa mo na. Mahalaga na ipakita natin na tayo sa kabila ng galit na ating nararamdaman, huwag tayong magmura. Please don't. Wag na wag. Paano maniniwala sa iyo ang Diyos? Itong bibig na ito ay ginawa para magpuri sa Diyos. Itong kamay na ito, ginawa para itaas. Para sabihin, Lord, I receive everything that you are giving. Lord, I worship you. Lord, I surrender everything to you. Hindi ito ginawa para manakit. Nakakaiyak. Hindi ito ginawa para manakit. Alam mo, ang concern sa'yo ng Diyos, lahat ng aspeto ng buhay mo. Meron siyang napakalagang konsiderasyon para sa buhay mo. Ano-ano yan? Para magbigay ng pagpapatawad sa ating mga kasalanan. No one can ever do that except Jesus. Tinanggap niya ang lahat ng palo. Tinanggap niya lahat ng palo, kapatid. Para ikaw at ako ay hindi mapunta sa impyerno. Dumating siya sa buhay na to para tayo hindi magkasira-sira ang ating mga buhay. Para hindi tayo kondinahin na lahat ng ating gagawin ang pakiramdam natin. Wala na tayong karapatang pumasok ng simbahan dahil ako'y makasalanan. Ayokong pumasok sa simbahan na yan. Aantayin kong maging maayos ang buhay ko. Babalik din ako sa church. Abay, kailan yon? Hindi maaayos ang buhay mo hanggang wala si Jesus. Si Jesus may pakay sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Maliit o malaki. Meron siyang pakialam sa'yo. Diba? Sa maliliit na bagay, yung maliliit na bagay sa buhay mo, may dahilan yan. Kung bakit yan ang katabi mo ngayong araw na to, may dahilan yan. Ang ibig sabihin, yung katabi mo, alagaan mo yan. Miko, alagaan mo si Brother Norman pag nagpa-opera ng mata. Ayan. Diba? Medyo alagaan mo si Precious para hindi maligaw. Amen? At si Kambal, para siya ay may maghihilot ng ulo. Diba? At si Ate, Inday, alam ako. Si Ate Inday, kaya ka narito, Ate Inday. Inaalagaan ka ni Ate Myla. Alagaan mo yung katabi mo. Yan ang makakasama mo sa langit. Diba? Ang tawag sa ating eternal family. Amen po ba doon? Malaki o maliit na pananaw, dapat may dahilan. Alam mo ba na si Jesus, kahit kailan hindi niya tinanggal ang tingin sa'yo? Sabi ng bata, madami po siyang mata. Kakaiba siya. Hindi ko ma-describe. Sabi, marami po siyang mata, marami po siyang tenga. Imagine mo yun. Madami. Hindi natin mapapaliwanag. Hindi siya sumuko nung buhat-buhat niya yung krus para sa'yo. Hindi siya sumuko. Hindi siya na-discourage sa lahat ng pumapersecute sa kanya at nang iinsulto sa kanya. Alam mo ba, gumagamit siya ng mga tao para maparating sa iyo ang katapatan niya sa buhay mo. At sa pamamagitan ng mga taong nasa paligid mo, malalaman mo ang katapatan ng Diyos. Meron kang greater responsibilities na gagawin sa buhay mo. You're not just here to sit there. Hindi ka narito sa loob ng simbahan na to para umupo ka lang. Kapatid, meron kang gagawin sa buhay mo. And we just want to give honor to God. Ngayong araw na to, tandaan mo, kaya ka narito dahil sa panganganak ng ating Panginoong Hesus, binigyan ka niya ng bagong buhay. So, sa pag-celebrate mo ng Pasko,
Ate Karil, pwede na tayo tumukod. Sa pag-celebrate mo ng Pasko, tandaan mo, ang Lord di nagkulang. Hindi siya nagkulang sa'yo, kapatid. Never siyang magkukulang sa'yo. Sabi nga, ikaw maaari kang magkulang ng oras para sa Kanya. Minsan, siguro nga sabi ko, Lord, hindi ka ba nagtatampo sa amin pagka kami ay hindi nagkakaroon ng oras sa'yo? Pero ang grasya ng Diyos ay sobra-sobra para sa amin. At ang Kanyang kaawaan, hindi mo masusukat. Ganyan ang pagmamahal ng Lord sa atin. And this Christmas, isipin mo, Lord, ikaw, pinanganak sa sabsaban, ako sa ospital, ako sa bahay. Tapos, meron akong magandang damit. Idinamit ng magulang mo sa akin. Pinahiga ako sa magandang crib, sa magandang banig. Pero ikaw, sa sabsaban. Let's all stand up at tanungin natin, Lord, meron ba akong pagkukulang sa iyo? Ano man ikaw, Panginoon, ngayong Paskong to, hayaan mo mapunan ko yon. Na itong oras na to, Lord, ibinibigay ko para sa iyo. pagbibigay ng iyong bugtong na anak. Noon, lagi sana namin alalahanin sa bawat araw ng aming buhay na ikaw ay nagpakababa para marating namin ang estado ng aming buhay ngayon. Na kami may buhay na walang hanggan. Na kami, Panginoon, ay may tunay na kaligtasan sa pangalan ng Jesus. Na kahit ano pang mangyari, O Diyos, sa oras na kami tawagin mo, alam namin na makakapiling ka namin. At sa iyong pagbabalik, Lord, lagi rin namin maalala that you're coming back for us para kami sunduin, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Lord, we just want to honor you. We just want to give you thanks. We just want to praise you, Lord. We praise you, Father God. Through your Son, Jesus Christ. Hallelujah. Thank you, Lord. Muli, Panginoon, pakinggan mo ang ibig. Di ka nagkulang, biyaya mo sa aking laging lahat. Ang pag-ibig mo sa aking walang hanggan. Iibig mo ko noon pamahal. Iibig mo ko noon pamahal. Iibig mo ko noon. Give you thanks and praise in the mighty name of Jesus.